What's up, Gulaman? Alright, meron lang tayong quick guide para dito sa ating MBPTR at kung paano ba gagawing DPS itong Royal Guard, di ba? Kasi meme DPS daw, no? At saka walang kwentang DPS ang Royal Guard, no? So totoo naman kasi binild naman talaga kasi ang Royal Guard para maging tank, no? Pero pwede pa rin naman siyang maging DPS, no? Meron siyang DPS build at magiging effective ito kung maibi-build mo siya ng tama. No? So hindi ko sinasabi na tama yung build ko, pero sa tingin ko ito yung pinaka the best na kaya kong gawin sa ngayon, no? Abangan pa natin sa mga susunod pang update. Yan. So napakasimple lang ng War God build, no? Sa pagka mag-MVP ka, yung auto mo, kailangan mo lang tanggalin yung overbrand doon kasi nag-auto-proc naman siya sa ating weapon. At saka yung crescent, kailangan mo lang din siyang tanggalin sa auto. So ang naka-auto mo lang dapat ay yung Warzeal. Nakalimutan yung pangalan kung Warzeal ba yan. Basta yung yung nagkikrit na sacrifice. At saka yung yung Divine Majesty. Tapos syempre, ang manual mo dito yung Devotion. Kung di mo pa alam kung anong ginagawa ng Devotion, sa max level ng Devotion na sigils or yung Glimmer sa ating job sigils, nagbibigay siya ng 20% na increase sa ating P attack. Yan, kundi pero yung sa akin hindi pa siya max, so 10% pa lang yung nare-receive kong P attack damage bonus dito. Yan, so siguro after 2 weeks mabibili ko na or ma-max level ko na yung aking devotion at tataas pa yung aking DPS ng 10%. Yan. At syempre yung P damage ng War God ay posible siyang umabot ng 200%, no? From 110 lang ata yung aking 110 lang yung aking P damage dito at umabot siya ng 200. Yan. Kapag nag-i-stack ng mga P damage buffs. 'Di ba? At wala pa ako ditong Might of Ymir. Kung may Might of Ymir ako, mas mataas yung magiging DPS ko. Yan. So malaki pa talaga yung potential na maging DPS itong Royal Guard, no? Kukumpletuhin lang natin yung build tapos maglalabas ulit tayo ng video na katulad ng ganito. Yan. So sa ngayon makikita nyo yung highest na crit na nagagawa ng Royal Guard ko ay nasa 36M, yan 35. Na minsan umabot siya ng 40, no? On rare case, depende sa party members. Yan. Check natin yung mga DPS. Siyempre, best lang tayo dyan. Malupit tayo. Yan, si Bigso ay 620. Yan, si Fury mataas din ang DP na ito. Pero sa Taugong Ka, ang malakas alam ko ay yung mga Warlock. Yan, kung makikita nyo, 2% ako tapos 2% din si Linkser. No, si Linkser ay 580 na spear user. Yan. Tapos yung isa naka-sword na 560. Na mas mataas yung divine power nila kaysa sa akin. Pero nakasabay tayo sa DPS. What if kung pares kami ng divine power, no? So mas malaki pa yung magagawa ko. Yan. So meron din tayong clip dito para sa Mutant Dragon. Actually, sobrang nahihirapan akong gumawa ng video patungkol dito, no? Kasi wala nang nag-TTR dito sa aming server, no? Dead game na nga eh. Kaya hindi tayo makapaglabas ng guide. So ganun din sa Mutant Dragon, no? Kailangan mo lang din constantly i-check yung devotion mo para sa mas mataas na DPS. Yan. Pero syempre sa Mutant Dragon, ang mataas na DPS dito ay yung mga Guillotine Cross or Assassins, no?
Tapos mabababa yung DPS dito ng mga mechanic. At yung warlock pa rin, medyo okay pa rin, no? Kahit saan mo ilagay yung warlock, mataas ang DPS talaga eh. At syempre, kung tatanungin nyo kung saan mataas ang DPS ng Royal Guard na War God, sa tingin ko sa mga neutral boss or sa mga undead. Yan, pag ginamitan tayo ng aspe. Kasi neutral yung ating mga skills, no? So pwede tayong gumamit ng Grove na card or yung Iguana para i-increase yung ating DPS. Pero ang problema kasi doon, yung ating mga skills ay matatagal yung cooldown, no? Kaya hindi masyadong effective. Kahit yung Bunny Sheriff na costume ay hindi masyadong effective sa ating DPS, no? Nag-DPS test ako ng mga nakaraang araw. Same DPS lang yung lumalabas sa Bunny Sheriff at saka sa Floral Elf. Yan. Kaya kung tatanungin nyo kung ano yung mga magagandang i-equip sa War God, ayun yung mga may normal attack na damage boost or kaya crit damage stats. Yan, ito yung ating DPS naman sa Mutant Dragon. Damage taken. Yan, 9%, 1%, 15. Si Big So, yan, 16. Yan, si Bank, 6%. Tapos, may dalawang 4% dito na RK. Mataas yung DP rin nung dalawa na yun. Tapos tayo, yan, 2%. At mas mataas tayo kay Linkser. Yan. Yan. So, yun lang ulit, no? Kung meron pa tayong may increase na para sa ating DPS, i-update na lang ulit natin. At kita-kits next video. Bye-bye!